Hi guys! How you doing? Welcome back to my YouTube channel! So guys, for today's vlog ay meron kaming pupuntahan na fitting dahil as you all know ay malapit na ang wedding of the year! Siyempre, malapit na ang wedding ni Kong and B. Hindi ko sasabihin kung kailan na ang date, pero within this year, alam nyo yan. So, kami as bridesmaids, ayan, ito ang mga bridesmaids. Kami ang unang batch for fitting. Yung una namin, online measurement lang. So, ito ang aming first fitting. And super excited na kami kasi nga first time namin makita yung aming gown. Hindi siya basta-basta dress or Hindi mga cocktail basta-basta. dress. Hindi. Gown siya mga beshi. Talagang pasabog. Kung kami, sobrang ganda nung aming gown. Yung susuotin namin, what more yung bride. Ikakasal. Diba? Hindi magpapakabog talaga ang sisterette. Talagang magiging wedding of the decade. Parang gano'n. Samahan nyo kami sa aming fitting. So, dala na namin ang aming shoes kasi na-measure din yung length ng aming gown. So, let's go. Pat Gaspar, si Venice Velasquez, tsaka Aki Angulo. Pahingin na Wedding. Wedding ba natin to? excited na ako. Ang ganda kasi. Hindi mo pa to wedding na. Ano pa lang to? Bridesmaid pa lang kinikilig. Paano ba na pag-wedding mo na sis? Oo. Talagang maluluha-luha ka na. Kasi ako nung first fitting ko nung, naalala mo? First fitting ko nung wedding gown ko. Ay, oo nga. At saka si Chloe, talagang naiyak talaga ako. Kaya si V, nag-fitting na siya. Sabi niya sa amin, talagang lumuha talaga siya. Diba? Parang di. Ang ganda. Diba kung kanino man yan, na-reveal na natin yung gown niya. Kanino ka man, ang ganda ng gown mo, girl. Kung kanino ka man, deserve. Ganda niyang girl, ah. Ganda ng choice mo, girl. Mom of the bride. Ganto. Kabugin. Ganto. Ay, pag ito yung suot mo sa ano, sa kasal ni B, hindi ka papasukin ni father talaga. Ganto lang. Ganto Sabi na niya, yung ay, sleep mo. contest yan. Hindi ko alam yung theme ni B is for the wedding. Pero kaming mga bridesmaid, ang color namin ay gray. Sa akin, may shoes tayong dala. Yes. Tapos, may pwede ko ba? Alik sa loob. Yes, go. So ball gown talaga siya. Ball gown nga daw talaga. May pwede. Medyo mas ano pa siya. Deep dapat nang i-adjustment talaga yung floor. Ay, maglalagay ko. Ay, Ganda ang ang shata. Ang ganda. Ang ganda ng kulay. Very nice. I like it. ang final. Anong gagawin ko yan? Excited na rin ako masuot ko sa we'll see. Alam mo, ang perfect na nito. Parang no need na ng petticoat. Wala akong masabi. Gusto ko na nga ito iuwi. Hanggang pagtulog ko mamaya, gusto ko nakaganto lang ako. Ang foreign yung fit niya sa Prinsesa. Kala mo talaga si Ante. Ganda. Ngayon lang talaga. Sakto na te, parang di na nila i-adjust mo eh. mukhang. Parang pag nakita ka niya, parang magmamakaawa siya. Ganda. Grabe, ang liit ng bewa. Parang si Ariel. Sure ka, ano design? Anong mas okay? Mas maganda nga eh. So ma'am, ano po yung mga gusto niyo ano? Kasi pwede pa po namin tong ayusin. Yan. Tapos po, ante yung kilikili. Hindi po pwede, ma'am. Hindi pa po ready yan. Hard lang po yung ready. Hindi na po ready na i-harvest. Hindi pa po. Yung crops. Pwede mo ano na i-harvest na natin. Yung holy crops. Parang mananampal. Ay, ang ganda ng sister. Ay, ang ganda rin niya. Ganda rin yan. Likod mo. Tapos yan. Tapos meron Si siya. ganyan yan. Ganda. Oh! Pero ito braid to. Naka-braid to, no? Oo, talaga magmamakaawa. Magmamakaawa! Talaga may magmamakaawa. Tapos na yung nagmamakaawa, Faye. Huwag lang siya. Tapos na yung face na yun. Ang ganda niyan. Ang sexy Ito mo na siya. Oo, Oo. Ito na lang. Tsaka makakapag-necklace ka ba? Ma'am? Final na tayo. Parang umorder ng chicken joy. Ma'am, okay na po yung order na Well, parang gusto ko yung haltered na ganito, tapos medyo manipis. Manipis As lang. nipis as ganito. Kuya, gusto niyo yung halter?
Ganda ng sister ko. Mga Okay lang, besh, kasi ipasuot yung meron petticoat. siyang, oo, pasuot. Meron siyang pocket, dalawa. So, no need na namin magdala ng bagelya. Hoy! Hindi ako yung bride ha. Baka akalain yung bride ako. Ayan na. Ano to, as Disney princess? Di ba? Disney Kakapal pa yan, ma'am, pag may petticoat. Bigyan na rin natin. Try na. Paglagay ng leisure. May lotion dapat yung honey. Para naman ako si, anong to, Belle? Si Belle. Si Belle. Ganda ng sister ko ha. Talagang parang magse-celebrate ng Okay. second wedding. Wow. So, ang heels na gamit ko ay mga 2 inches lang. Dahil, syempre, meron tayong hahabulin na bata. Baka tumatakbo na si Isla Boy nun. Tsaka, tago naman siya. Ang social ng kulay. And sa mga nakakapansin dyan, pumayat na po ako, pwede na maglagay ng tubig dito. Kita niyo yan. Lagyan niyo ng tubig. Ganda. Hoy, hindi ako yung Ay, bride. di ba? Hindi nga, natatawid na yung mga bridesmaid muna. Hindi, ang ganda. Pumayat ako. Pumayat ako. Talikod mo. Oo nga. Okay na po. Kunyari after party na. After party na, twerk. Try mo kung twerk. Siyempre, tatanggalin mo na yung petticoat doon. Ano eh. Kunyari Okay, pinag-tiktok sa stage. Ay, tatry mo na kung ano. Makakasayaw. Hey! 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 So guys, sa dami ng wedding na pinupuntahan namin, every wedding, meron kaming, syempre, lagi kaming bridesmaid. Kung hindi kami bridesmaid, ninang kami. So magkakaroon po kami ng business. This year, ilalabas po namin yan. Team Payaman, Gown Rental. So abangan niyo yan from my wedding, wedding ni Bien, wedding ni V, wedding ni Aki, wedding ng iba pang Team Payaman. So, paparenta namin. Murang-mura lang. Sa murang halaga, mga Lahat ng besh. sizes meron. Yes. Mama, kayo na po. Sorry po, medyo napatagal. So, we're done for our first fitting. So, excited na kaming lahat for the next fitting. Kasi yun na yung talagang final na meron ng petticoat and everything. Go, go, go. Tayo pa nauna sa nanay. Ano ba yan? Masyado. Sige lang. Tingnan mo, meron pang adjacent sa likod. Kay Isla. Grabe yung Tagal mo na. Ano ba yan? Parang cheating time ng boys. Ito ang kanila. Alin, anong mas okay ito? Pero maganda rin gabi na. Yeah. Yung mahirap na. TMI. Hep hep! Hep hep! Hooray! Hep hep! Hooray! Hep hep! Hooray! Hi! Good morning! I have a surprise! Look at Good lang. your... Wow! This is your suit! Ang cute-cute! Oh, ang liit-liit! Ah, let's go po. Okay. Umahabol na si Isla, guys. Hoy, pinuyat mo ako kagabi ah. Tingnan mo yung suit mo. That's your suit. Sus naman. Ang cute-cute ng ano ng baby, oh. Binata. Tapos, meron pang vest. Parang keychain yung magsusuot. Opo. Isla. First fitting, ni Isla boy. Okay na to. Pabawas. Ay, huwag ka na pabawas na Ooh. Fitting ang baby. Ngayon mo yung ilong ko. Fitting. Kasi si Adidas. Up. Up. Suot. Dati suot. Mahaba yung ano, no? Lakad-lakad tayo. Lakad kami.
Pogi, ready na for the wedding. Ganto siya ano sa aisle. Ganto. Dan 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 dan. Come here. Yan. Tita V, ganto daw siya. Tita V, ganito siya maglalakad sa aisle. Come here, Isla. Paano maglakad sa aisle? Yan, ganyan daw siya. Come here, come here. Lumakad ka! Ba't ka? Gagapang daw siya sa aisle. Super cute, Isla. He's such a big boy na. 1, 2, 3, go! Dan, 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 dan. Dan, 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 dan. Dan, 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 dan. Dan, 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 dan. Option number 1 yung ganong lakad. Option number 2. Dan, 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 dan. Dan, 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 dan. Dan, 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 dan. Dan, 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 dan. Yan. Option number 3. Dan, 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 dan. Dan, dan. Dapat ako magbuhat sa kanya. Hi! Hi ka! Hi everyone! Hi everyone! Hi everyone! Very good! Galing. Ready na kami! Put your hands up! Yeah! Put your hands up! Hey! Ready na kami for Tita Bibi's wedding! Yay! Love you, Tita Bibi's. Flying kiss kay Tita Bibi's tsaka Tito Kokon. Mwah! So, nandito tayo ngayon. Hindi naman sila manginginom. Gusto ko na pero hindi sila manginginom. So guys, naghahanap ako ngayon ng gift ko for Kuya and Vivi's. So, ang naisip ko, since sila ay meron ng sariling bahay and malapit na rin matapos yung bahay nila, ay mga gamit talaga sa bahay yung gusto kong bilhin for them. And karamihan doon, meron na sila. Sa saririnig ko si Vina, meron na siyang ganito, nakabili na siya ng ganitong gamit sa bahay. So, ang naisip ko ay itong Smeg na, ano tawag dito sir? Toaster? Bread toaster at saka Smeg na blender. So, ang ganda niya. So, bala ko, ito, magkano po ito? 16,995. 69.95. Yan, so 69.95. Ang ganda. Tsaka ito, bread toaster. Ito kasi, naisip ko na ito yung i-gift ko sa kanilang isa dahil si Kidlat ay mahilig sa bread. So, isa nito at tsaka isang Smeg na ito. So, yeah. Sige sir, isa na nito. Isa nun at saka isa nito. So, ang dami niyang kulay. Iba't ibang color. May pink, blue, red, and black. Yung kitchen kasi nila VI white. So, tas parang nasabi rin sa akin ni V na gusto niya ng clean na kitchen. So, white ang bibilin ko. Ito, cream pala siya. Parang off-white, ganyan. So, yan na lang. Feeling ko matutuwa si V nito. Dahil isa sa mga gusto talaga niyang part ng bahay nila is yung kitchen. So, there you go. I'm so excited. Magugustuhan niya yan, kuya. Sabihin niyo lang, hindi kasi namin coffee maker. At saka napakasyala, Smeg. Ano talaga yung smig niya? Mas nakakabata kasi kung yung
So guys, ayan, punta na kayo dito sa Glass. libre na yan Libre na. Ang ganda, di ba? Ito yung magagaling natin mga stylist na nawawala kung stylist. Ayan, no? Estelle, at saka si Vinson. Ayan, guys. So, ano pang inantay niyo? Punta na kayo sa Glam. 50% off sila ngayon hanggang ngayon. Ngayon, June lang pala. So, punta na kayo, guys, dito sa Glam. So, ayan. Satisfied customer naman pa. Isa na naman, pangarap ang matupad. Pangalawa na to. Sa wish kong lang, malapit na po. Ayan. Yung isa tapos na, eto po. Anong next? Sports pa naman. Sulitin na natin to, guys. Ayan, o. Ayan. Ang ganda eh. Yun na yan. Okay na yan para maiba. Maiba ka doon. Bini lang go. Bini Rocha! Bini Rocha! Okay na to! Pwede na to! Ano? Pinipiling ano? Parang ano eh, parang Lion King eh. Rawr! Rawr! Hi guys! So, nagpe-prepare kami for the wedding. The time is near dahil malapit nang ikasal si Vivis and si Kong TV, si Kuya Kokon, si Ate V. Ate V! Ate, dapat tatawa kayo pag ano, pag medyo ano, para maganda sa background, Cristel. Ate V and, tatawa. Sobrang pa-plastic tayo ng mga tropang ko. Si V and si Kuya Kokon, lahat kami ay nag-ready na para sa wedding of the year! Ang perfect combination. Parang every year actually may wedding ang Team Payaman. So parang 2021 kami, 2022 si Junie and si Bien, 23 si Kevin and Abby. And ngayon 2024 is ito na talaga yung perfect time for V and Kong TV and Kuya Kokon para sila ay magpakasal. And lahat kami ay abala na mag-prepare for the wedding. So, yun ang yung step 1 ko. Fitting kami ng gown. And step 2 sa preparation, syempre bumili ng regalo for baby sa bago nilang bahay. Since bago ang kanilang house, ay malamang ang mga gamit doon ay bago din. So, nag-effort din talagang lahat para bumili ng regalo for them. And ito ang step 3. So, mag-pamper, mag-ready, magpaganda. Dahil, syempre, may mga camera doon, may mga nakatutok doon na ano yung mga cameras mga media mga ganyan. And aside from that, syempre part kami ng entourage. Prepare lang. And after nito, June 17 ang kanilang wedding. So, few days na lang. Ano na date ngayon? June 13, 14, 15, 16. 3 nights na lang ay kakasal na sila completely. So, yun. Parang dito na lang ako mag-share ng experience ko kay V and Kuya Kokon. Since feeling ko naman hindi ako mag-message sa kanilang wedding day. Ito na lang yung aking mga story about them. Na-witness ko rin ang 9 years ng relationship nila. So maraming ups and downs. So kay Kuya muna, ano yung memorable experience ko kay Kuya? Siguro yung inumpong niya ako sa pader. Sinuto nga, inumpong niya ako sa hindi ko makakalimutan. Sinare namin sa vlog yun, no? Nag-away kami kasi inumpong niya ako sa pader kasi nagsisinungaling ako. Sa hard deflex, hindi na memorable talaga. Sinasabi ko, hardiplex, hindi naman semento, hardiplex naman Pinagaan pa no? Pero inumpong naman. Tapos talagang basag yung ano namin, sira yung hardiplex namin, ikakapagawa pa na. Tibay ng mukha talaga. Dito yung, tibay ng buo, no? Yung dito ko, inampas na dito, ginanon. Yung pag ginawa ng bola, tapos ginanon. Yun yung mga hindi ko makakalimutan kay Kuya. Di ba pag magkakapatid naman, nagsasakitan talaga, hindi kompleto ang childhood mo kung hindi kayo nagsasakitan. Kayo naghahabulan ng saksak, mga ganon. Totoo yan na. So, huwag niyong tutularan. Kasi kayo baka matuluyan kayo. Kami mga professional kami sa mga pag-aaway, mga magkakapatid. And yung siguro hindi ko makakalimutan kay Kuya, siguro nung nagkahiwalay sila ni V, as yung, alam niyo nung
mga love story ni Kong TV at saka ni B. Cortez. Nung naghiwalay sila noon, magkasama kami ni Kuya. Pumunta kami sa practice ng band. Nandun kami sa Silang. Galing Silang, nakamotor kami. Ang gamit namin si Wansa. Tapos si Kuya, since break sila nun ni B, tapos broken-hearted talaga siya. As in, broken na broken siya dahil nga nag-break sila. Tinatanong niya ako nun kung ano bang dapat niyang gawin. Isa yun sa hindi ko makakalimutan dahil of all the people na pwede niyang tanungin, Sir! Silensyo! Parang of all the people na pwede niyang tanungan nung time na yun, isa ako sa mga hinihingian niya ng advice. Akala niyo hindi kami close ni Kong Tim kasi hindi ako masyadong nagpapakita sa mga vlogs niya. Pero isa yon sa mga hindi ko makakalimutan. About to sa relationship nila, tinanong niya ako kung anong gagawin niya dahil nag-break sila ni V. Ang sabi ko lang naman ay, hiwalayan mo na! Seryoso! Sorry pero isa yun sa mga sa mga hindi ko makakalimutan. Pero kung nagawa mo na yung best mo para suyuin siya, enough na. Pero ang ending, kaya kasal na! So ano pa bang magagawa natin? Hindi na yung advice na yun. Pero talaga namang nag-cross pa rin yung path nilang dalawa. And pinurse ko, talagang sila talaga. Siyempre, ikaw bilang kapatid ka, start pa lang kasi yun ng relationship nila. So nung type na yun, ay hindi ko pa rin ganun kakilala si P. Personally, hindi pa kami, wala pang condo days noon, wala pang payamansyon noon, hindi pa ako vlogger, hindi rin vlogger si B. Ganun siya katagal, ganun na siya katagal na panahon. So nung tinanong sa akin ni Kuya yun ang sinagot ko. Yun, isa yun sa mga hindi ko makakalimutan. And nung time na nangihingi sa akin si Kuya ng suggestion kung anong pwede niyang isulat dun sa love letter na yun. Kasi first time ni Kuya magsulat ng love letter kay B, hindi niya binlag yung love letter na yun. Nagsulat siya ng love letter. Tapos nagtanong siya sa akin, anong pwede kong ilagay dito? Parang, nagsuggest lang ako ng doon. Hindi ko lang makakalimutan na yung mga ganung bagay. Kasi yun yung mga something na very personal kay Kuya. Nakakatawa lang na ako yung nilalapitan niya pagdating sa ganung bagay. Yung kay V, lalo na most especially na si V yun. Talagang love of his life. Actually, marami akong experience sa kay Kuya na hindi ko makakalimutan. Pero too many to mention. Pero yun yung mga sweet na ni Kuya kay V na naalala niya rin si V. Memorable encounter ko kay V. Siguro tuwing galing ako sa school, nandun siya. Tapos hindi niya ako babatiin. Alam to ni V. Nakwento na rin namin to sa vlog eh. Hindi siya namamansin. So, kami ni V, hindi ko rin siya pinapansin. Siya lang hindi mamamansin. Siyempre, dire-diretso lang ako, no? Girl, ikaw ang unang pumansin. Yun pala, kaya pala hindi niya ako pinapansin kasi nahihiya siya sa akin. Kasi akala niya mataray ako. Tapos akala niya, hindi ko siya gusto. Pero during that time naman talaga, di ba, first time mo makita yung girlfriend ng kapatid mo, parang, ka pa, naiilang ka pa, tapos hindi mo pa ganun ka kabisado. Siyempre, hindi mo pa siya kabisado personally. So parang, nahiya ka din. Isa sa mga, yun yung encounter, may kapaan kayo eh. So ako, hindi ko siya pinapansin. Hindi niya rin ako pinapansin. Yung isa pa to, isa sa hindi ko makakalimutan kayo, ginagawa niya sa akin. Yung time na nalaman niyang ikakasal na ako. In-offer niya na, ano yung gusto mong wedding dress? Akong bahala sa'yo. Pinabukasan after ko ma-engage, tinanong niya ako kung anong wedding dress ang gusto ko. At siya daw ang bahala. Tapos sabi ko sa kanya, gusto ko yung yung simple lang, tapos yung mga nasa Divisoria, di ba ang gaganda nun? Pero mahal din yun, di ba mga nasa 50,000, 30,000. Pero hindi. Nung in-appointment niya ako kay Francis Libiran, nagulat ako. So yung wedding dress ko ay gawa ni Francis Libiran. At ang worth nun ay 300,000 pesos. Ganun niya ako kamahal talaga. Hindi ko makakalimutan yung ginawa ni Libiran sa akin. Talagang, alam mo yung syempre, ikaw as bride-to-be ka, gusto mo maganda yung gown mo eh, no? What it makes it special, bigay siya ng isa sa mga importante sa buhay mo, which is si V. Tapos, may name pa ng designer, like Francis Libiran, ibang level yun. Tapos siya pa nagpa-appointment sa akin na, ito na yung Zoom, may Zoom meeting kayo ha, ito yung date. Ganon siya talaga ka-hands-on. Feeling ko talaga na love niya ako. Kasi nung time na yun, parang hindi pa naman ganon ka sobrang usbong. May maglalabas sa'yo ng pera ng 300,000 pesos. Di ba parang gano'n? Sino ba naman ako para paglabasan ni B ng gano'ng kalaking pera? So yun, I really appreciate it. Si B kasi ang love language niya ay giving gifts talaga. Even before, very generous talaga siya sa family namin. Even hindi sa family namin, sa ibang tao, very generous siya. Hindi siya yung I love you or yayakap siya sa'yo. Hindi siya magano yung I love you.
ang pinaka-love language niya is giving gifts. Kaya every occasion talaga, meron siyang binibigay sa amin. Hindi yan nawawala. Christmas, birthday namin, ganun siya, birthday ng mga anak namin, birthday ng mga anak nila Junie. So yun ang hindi ko makakalimutan kay V, na binigyan niya ako ng dream wedding dress ko. So nakwento ko nga sa vlog ni Kay na nawawala yung sing-sing ko, nawawala yung wedding ring ko, at saka yung engagement ring ko. Tapos si V, sabi niya sa akin, sige na sis, ako na bahala sa ring mo. Hanapin mo na sa Manila Diamonds yung ring na yun, bilhin mo na. Pero syempre ako naman, hindi naman ako nag-go agad. Kasi yung value nung wedding ring namin ni Keng, iba yun eh. Parang iba yung si Keng yung nagbigay ng wedding ring na yun. So pag binigay na ni V, si V na ang nagbigay. Parang hindi na siya galing kay Keng. So, dinecline ko yung offer niya. Pero yung thought lang na willing siyang palitan. Di ba? Willing siyang palitan yung ring na yun. So, parang, alam mo yun, na-appreciate ko yung mga ganun babies. Pero kung makapal-kapal yung mukha ko, ano mo na lang, transfer mo na lang, kakash ko. Totoo, cash mo na lang, be. O ngayon sinasabi ko, cash mo na lang, baka na. Baka pwede pa may habol, kasi mag-birthday yung anak ko. Cash mo na lang. Kasi yung sing-sing nahanap ko pa din hanggang ngayon, baka makita ko eh. Sayang rin naman yung offer mo. So yung isa pa sa mga hindi ko makakalimutan kay Kuya at saka kay V is yung time na nagkaroon ng sakit si Kay, nagkaroon siya ng tubig sa baga. Tapos wala rin naman si Kay nun kasi nung time na yun is pagkakalala ko nag-aaral siya at saka nagtatrabaho. So wala rin naman siyang chaching. Tapos way back then, si Kuya ay nasa condo siya, vlogger na siya noon. Parang yung family ni Keng, wala din na ganun kalaking pera. Ang kailangan naming money nun is 50 to 80,000 para ma-operahan si Keng that time kasi may tubig nga sa baga. So kailangan ma-aspirate yung tubig niya sa baga. So nung time na yun, tumapit ako kay Kuya at kay V. Walang hesitation, talagang pinahiram niya kami ni Keng ng ganung amount. Pero mas na-appreciate ko lang talaga siya noon dahil nung time na yon, alam ko na hindi rin ganun kalaki yung earnings nila Kuya that time. Siguro sabihin natin may 200 to 300,000 sila sa bank during that time. So para maglabas ka ng 80,000, malaking pera yun sa kanila. Diba? Thank you kasi sinagip ko yung buhay ni Keng. Kasi kung hindi siya na-operahan that time, ay syempre pwedeng lumala yung kanyang case, diba? Kaya nung nagka-pera nun si Keng, nung Payaman Siya 1, which is sila Kuya rin naman ang way para maka-earn si Keng ng pera dahil naging vlogger siya. Hinaya siyang maging content creator sa Payaman Siya. So, talagang binalik ni Keng yung utang niya na yun kay Kong TV, tsaka kay yun yung mga hindi ko makakalimutan sa kanilang dalawa kasi very generous talaga. Puro sinasabi ko dito, puro generous kasi meron talaga silang malaking puso talaga para sa family nila, sa both side ng families nila at sa mga kaibigan. Even nga hindi sa mga kaibigan kaya mas lalo ko rin silang ina-idol kahit alam mo na kapatid mo sila tapos sister-in-law mo tong si V. Hindi nawawala yung pag-idolize ko sa kanila dahil nawi-witness ko kung gaano sila talaga sa bubuting tao. They deserve lahat ng best sa mundong ito. Kong and V, para sa inyo yung koronang yan. Lahat ng best ay deserve nyo dalawa. So, best wedding. Alam niyo silang dalawa, very compliment silang dalawa talaga. Talagang pakwento talaga si girl. Lahat talaga ikukwento niya, kahit kulay ng panty niya, kaya niya ikwento. Mga ganun siya, maboka siya. Si Kuya naman, siya yung klase ng tao na very one-liner. Alam mo yung pag nakausap mo siya, kailangan mong makinig ng maigi. Kasi kung ano yung sasabihin niya, onti lang, pero may impact. May mga ganun na ba kayong mga taong na-encounter? So, ganung klase siyang tao. So, kung ano yung nakikita niya sa mga vlogs, opposite siya ng kung ano siya sa totoong buhay. So, totoo talaga na kung ano yung nasa social media, hindi lahat yan nakikita mo. Ang nakikita lang natin sa social media, masasayang experience, yung feeling ko, like kami, mga vloggers, parang 1% lang, I believe talagang 1% lang ng buhay namin ang pinapakita namin sa social media. So, mahirap din talagang mag-judge, di ba? Mag-judge lang through social media kung ano yung nakita mo. Totoo yung sinasabi ni V, sobrang grabe ang gift of wisdom ni Kuya. So, and si V rin naman, syempre, di naman tatawagin yung Princess Wow! Princess of Wisdom. Praise God dahil talagang guided sila ni Lord. Pareha silang dalawa. Pa-share ko lang, meron yung sinabi si V nun sa pamamanhikan na swerte siya kay Kong TV, pero mas swerte din siya sa family namin.
Totoo naman hindi kasi parang hindi lahat ng family is nabibiyayaan ng mga in-laws na vibes mo, in-laws na mababait, magaganda. Dahil ba't tumatawa ka? Parang hindi ka agree. So si B, sabi niya, grabe sobrang swerte ko na kay Kong. Lalong ang swerte ko pa sa family. Sa family niyo. Magkaka-vibes kami, magkaka-wavelength kami. Kasi imagine mo kung hindi kami magkakaedad, tapos hindi kami magkaka-vibe, siguro medyo hindi kami close nila B. Ang laking factor din na yung values na tinuro sa aming parents namin, na kahit anong mangyari, magsama-sama kayo. Nadala ni Kong TV yun. Kasi until now, gusto talaga niya magkakasama kami. Eh, sa naming next na titirahan in the future, magkakasama pa rin kami doon. Talagang feeling ko, meant talaga kaming magkakasama na hanggang mamatay talaga. Ganong level. Tsaka for ilang years na magkakasama kami sa bahay ng iisang lugar. Honestly, wala ko naiisip na niisa na pinag-awayan namin mag-i-inlo. Maniwala kayo sa hindi. Ang mga nag-aaway yung mga staff. Diba? Yung may mga misunderstanding. Pero kami mga in-laws, akong maalala na pinag-awayan namin ng mga petty things na. So, ako din, very happy ako na si V ang aking sister-in-law. So, super grateful ako. And alam ko na si Kuya is in good hands. Wala na akong hilingin pa sa kanilang dalawa, parang nasa kanila lang lahat. Wala ka nang ibang hihilingin sa family mo kundi good, diba? Cliche talaga yung good health, pero anuhin mo naman ang lahat ng kayamanan sa mundo kung wala kang magandang kalusugan. Good health, more gift of wisdom para sa kanilang dalawa. Alam ko marami silang may encounter na challenges, struggles along the way ng kanilang married life. Pero as long as magkasama kayong haharapin yun, kaya nyo talagang i-conquer lahat kung ano man yan. And alam ko mataas pa ang pangarap ni Kong TV and DB for their family. And ang isa pa is communication. Yeah. So communication talaga is the key to happy relationship. Happy wife, happy life. Ito ma-advise ko sa inyong dalawa, pag dumating ang pagkakataon na nag-away kayong dalawa, may kailangang isa talagang magbigay. Pag nasa relationship ka kasi hindi naman kailangan lagi kang tama. Kasi ang panalo dyan kung sinong unang magpakumbaba ay siya ang nagwagi. So, yun lang advice ko sa inyong dalawa. And sana ay baby number 2. Sana ay magbunga na ang inyong pagmamahalan ulit ng another kidlat or kidlot, ng another baby. And I'm excited sa next chapter ng buhay nyo ay nandun pa rin kami. So, ayun lang. And congratulations to Bibis and Kuya Coco. Ayun lang, mahal na mahal ko kayong dalawa. Higit pa talaga sa ini-imagine yung pagmamahal. Talagang kayo ang ano ko din, ang ride or die. Ride or die, Bibis and Kong TV. Love you both! Congratulations! Para sa inyo tong nails na to, tsaka tong hair na to, by Glam Central. Yun lang.